I'm feeling like a star, you can't stop my shine. Ang may-ari at inventor ng Ray Herbal Products. Magandang umaga, Ray. Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig at nanonood sa DCMN. Nagsimula pong gumawa si Ray ng mga halamang gamot mula nung magkakasakit siya ng diabetes at colon cancer. Out of necessity din, out of need. Dahil sa hirap ng buhay ay wala siyang sapat na pambili ng gamot. Kaya sa tulong ng mga halamang gamot, prutas at gulay ay himalang napagaling niya ang kanyang sarili. Nais pong ibahagi ni Ray ang kanyang imbensyon sa iba pang mga nahirapan dahil sa kanilang karamdaman, lalo na yung mga tatay. Taong 2000 nang kanyang ilabas ang King's Herbal, isang juice na nakakatulong sa paggamot sa diabetes, hika, sakit sa puso at iba pa. Senior citizen na po si Ray, pero malakas pa rin dahil po sa kanyang mga herbal products. Paano kayo nag-research dito, Ray, nung nalaman nyo na meron na kayong diabetes at colon cancer? Alam po nyo, anong matuklasan ko po yun, ang stage 4 po ako agad. Sapagkat nag-umpisa lang po yan sa diabetic, nag-insulin na po ako noon. Kung wala naman po sapat na pera at magsasaka lang ang abanyong lingkod at isang tindera sa Cloverleaf Market, talagang hindi ko kaya na magpakemo, hindi yun lang insulin inuutang pa po namin. Kaya minabuti kong umuwi sa amin sa San Miguel, Bulacan upang doon na lang maghintay ng kamatayan. Subalit may nag-udyok po sa akin noon, 1994 na nakikita ko ang mga kambing na gumagala sa mga bakuran at sa kabukiran. Yun po sinundan ko. Hindi ko naman pwedeng kanin yung kinakain ng kambing sapagkat merong iba matinig. Ano? Kaya ang ginawa ko po, inilaga ko po yon. Yung pong ininom ko ng 3 hanggang 4 na beses maghapon. Alam po ba nyo, masasabi natin isang malaking kababalaghan sapagkat sa loob lang po ng 3 to 4 months, nakarecover po ang abanyong lingkod at ngayon, makikita nyo sa edad ko pong 66 over senior citizen na po. Ang kasiglahan ko, ang pakiramdam ko, parang 28 lang po ako. Parang okay yan. Opo. Pero teka, dun sa pagkakataong iyon na tiningnan nyo kung ano kinakain ng mga hayop sa bukid, yun talagang dahil sa wala na kayong magawa sa inyong karamdaman. Opo, Talagang wala na. gusto nyo lang na magbaka sakali. Opo, ang sabi nga ng mga kamag-anak ko, baka raw ako mamatay. Ano po ba naman ako? 3 buwan na lang iniintay ko. Bawat araw na nalalaga sa tangkay ng panahon unti-unti na akong nananagipos at hindi na po ako nakakatayo. Ito po, larawan ko po noon. Ay, oo nga, noong 1994. 94 po. At talagang kawalang pag-asa, talagang minabuti ko po na talagang maghintay na lang ng kamatayan sa pamamagitan ng sapiling ng aking mga kapatid. Ano mo bang, bukod sa diabetes at colon cancer, ano ba mga manifestation nito sa katawan ninyo? Alam po nyo, yung pakitagalog lang po, medyo... Ano po yung mga makikita sa katawan ninyo nung taglay ninyong karamdaman? Puro kwan po, ito po, nangingitim na yung mga binti ko na yan, may mga bukol na po, yung mga spinal cord, yung mga ganito, naglalak na po, hindi na po ako nakakalakad dito noon. Anong panahon na ito? Opo. Oo. Kaya minabuti ko, pagkaraan po ng 4 na buwan na pagkuha-kuha ko ng mga damo, mga talahib, kugon, bunga ng akasya, bunga ng ipil, kung ano-ano, lahat ng kinakain sa maghapon. Alam po ba niyo, nakatayo ako. At yung mga bukol ko sa pamamagitan ng aking mga siko, wala. Hindi naman po ako isang manggagamot. Ako nga po pinagmamalaki ko pa sa buong mundo na ako'y undergraduate ng grade 4. Grade 3 lang po ako at hindi pa nakatapos ng grade 4. Ngayon, nung ako po kung mapapansin nyo, ito rin po yung pinilahan ng 4 na kilometro na 10 suso na tao noong year 2000. Ako rin po ang dating inventor ng Glow Herbal sa Gulod. Talagang nagka-traffic dyan at ang talagang naging na tao, mainam. Kayo pa pala nag-develop ng mga Ako produkto po. na yun? Sapagkat nung araw po, masela ng aking kinalabasan sapagkat sa kabila nung wala akong pinag-aralan, ang aming hamon po noon, puro galing muna bago bayad. Year 2000. Sa matuli sabi po, ang abanyong lingkod hanggang sa humahamon ako sa iba-ibang challenge na mga iba-ibang samahan.
Gaya po nito, lahat pag sinabi po ng doktor noon na puputulan, sasabihin ko huwag. Lumalaban po ako, ayan ang mga pwede natin pakita yung address at kung may mga alinlangan o may mga kritiko, o pwede nilang puntahan, Pupuntahan nila. pwede nilang i-research, pwede nilang imbestigahan. Kung talaga nangyari. Opo, hanggang ngayon mga kuwan po yan eh. Napakarami po niyan. Pag sinabi ng doktor na puputulan, sabi ko huwag. Hindi naman napuputulan. Kaya nga po ang aking panawagan nga sa lahat ng nawawala ng pag-asa, bigyan ng pag-asa. Nandito po mga address. At kung sa mga yung sinabing natulungan ng herbal, libo na po. Sapagkat year 2000 po, pinilahan po ng 4 na kilometro yan, 10 agapay na tao sa Barangay Hulod na Balichis. Kaya sa ngayon, sabi ko nga, doon sa mga nakaraang mga issue, hindi ako nakikisali tungkol doon sa pagbabago ng leveling ng product. Ayo, dun sa issue ngayon na... Opo, hindi po ako sumasakay dyan sapagkat yung akin, kompleto ebidensya ako, hindi ako gumagamit ng endorsement, mismong yung tao po na natulungan ang siyang nagsasabi, sapagkat sa gaya ko po bawal akong magsabing yan daw bawal akong sinabing yan puro bawal. Pag isang herbalist nakatali ang kamay mo't bibig na magsabi na ito ay nakapagpapa inam na lang. Ganon. Kaya medyo... Depende na doon sa gumamit. pero kung yung Sa gumamit... mga buhay na ebidensya. Opo, itong buhay na ebidensya, pwede po na puntahan ng isa-isa, libo-libo po yan. Paano sasabihin yung mga mapuputulan ng paingay hindi na mapuputulan? At kung may mga ibang katanungan at may kritiko, pwedeng ibigay ang number ko at haharapin ko kahit saan kami makarating. Kung mapatunayan na lahat ng dala ko na yan ay hindi totoo, kung ano mang parusa. Kung meron mang isang tao dito na pinapakita, halimbawa yan, may pangalan, may pangalan, may address, address po. at hindi pala nangyari yan sa kanya, hinahamon nyo yung... Opo. Mm. At ito nga, sabi ko nga sa kanila, hindi ako kumukuha ng endorsement na isang artista. Mismo yung nakagamit. Kaya po ang naging patakaran namin sa pag-distribute ng Ray Herbal, kung sino po ang nakaranas ng kaginawahan, Siya na yung siya po ang magiging distributor. Hindi pwedeng ilagay sa isang networking kasi wala naman siyang alam doon. Kung siya nakagamit, halimbawa po nag-i-insulin siya, ngayon hindi na, siya mismo malakas niyang maisulong yung herbal na ito. Ang diferensya, yung kagaya ng mga topic nga po, ako hindi nagdaramdam na Tagalogin. Yung tinatawag no therapeutic claim. Approved. Ang per naman, ang pagkatagalog medyo malayo Doon sa doon sa English. talagang English. Oo. Kahit na grade 3 ako, binasa ko sa dictionary, eri pala ka ako, ibig pakahulugan nun. No therapeutic claim, ito'y hindi pa aprobadong gamot. Payag po ako doon. Pero yung nalagay, Na ito'y hindi pwedeng gamiting gamot. Sa ano? At hindi pwedeng ipalit. Kaya nga, Malayo. kaya nga nabanggit ko nga po si Senator Flavier noon, isinulong niya ang herbal. Pinagtanim niya ang mga tao ng mga halamang herbal. Tama. Good. Ang sabi pa niya noon, ito ay Alternative medicine. ayun. Beka ko, pwede pala. Kasi tinawag na medicine. Ayun. Opo. At ang herbal, kung mapapansin po nyo, mula sa aking katandaan na ilang henerasyon na rin ang buhay ng Abanyong Lingkod, yung banaba, saging, yung... Karaniwang ginagamit talaga. Doon ba? Ng mga Pilipino. Aba, yun lang talbos ng bayabas nung magpatuli ang Abanyong Lingkod. Yan ang antibiotic. Lahat siguro tayo. Tatay. Ewan ko lang yung hindi tuloy. Again, kaya sabi ko, opo, yung duhat, yung balat ng duhat, maibabahagi ko sa mamamayang Pilipino, Duhat, yes. lalo-lalo na sa mga magulang kung may psoriasis kayo. Right. Balat lang ng duhat. Duhat. Yes. Isipin niyo yan. Bark. Kaya sabi ko lahat ng hindi natutulungan ng mga talubhasa, pumunta sa Abang Lingkod. At kahit na ito, herbal. Pero ito, kumpirmado, lahat yung taon to puputulan ng paa. Ngayon po, nakatayo lahat. Ano yun ba? Mga diabetic? Diabetic po. Pagka po kasi mataas ang blood sugar ng tao, Nagkakaroon ng... tingnan nyo ito, baka ito hindi nyo napatulan.
sapagkat ito lasog-lasog, gangrene. Kaya, po, ang sabi nila, kamukha po nito, sinlalaki na ng, tsaka ito, mga buhay na patotoo, na pwedeng yung, pag may nag-claim sa inyo na hindi totoo, pwedeng patawagin sa opisina namin at sila mismo pumunta doon sa mga address, ibibigay namin. Sapagkat ang totoo po niyan, marami nawawalan ng pag-asa. Pag pinutulan sa dine at pinutulan dine, pangatlong putol, wala nang matitira. sabi nga ng Kapampangan, may tena. Hindi, totoo po. Pagka nagkaputol-putol, kung nga sa maliit na sugat, pinutol, di lumaki, nilagari. Gano'ng kalaki sugat? Lalaki pa. Kaya nga sabi ko nga po, nananawagan ako sa mamamayang Pilipino, na huwag mawalan ng pag-asa. Kaya nga po, mapapansin niyo yung aking slogan, ang kamatayan ay walang gamot. Ngunit ang sakit, may lunas. Sakit pa lang yan. Kung ako'y naniwala sa doktor na nagtaning sa akin, may tena. Siyempre, titigil na ako sa tuklas. Ngayon, pansinin po nyo, bagamat ang Abanyong Lingkod, over senior citizen na, pero, diyan ako babawi. Ang misis ko, 25 lang. May anak pa akong 1 taon kalahati. Akala ko anak niyo to eh. Sabi na ko pa, huwag naman gano'n. Opo. Ang galing ano. Siguro, mamaya po, tatanungin namin saan ba makakontak itong mga panauhin namin. Kung gusto nyo magpagupit, magkonsulta sa herbalist, di ba? Siyempre, alam nyo, nung mga bata pa tayo, talagang kinukonsulta natin, lola, lolo, ang binibigay sa atin talaga dahon eh, di ba? Opo, at saka lahat naman po ng masasabi nating gamot, mula sa herbal. Tama naman. Saan sila lilika? Kaya na maging synthetic ang lahat ng bagay, alam ba ninyo, nung araw wala nung malalaking ospital eh. Clinic lang ang panahon po namin. Ang sakit lang kasi, sakit ng ulo, sipon, yan lang. Nilagnat kasi tapalan mo ka ng dahon at suwite, nawala. Ngayon, lumagana pang karunungan ng tao, lumagana pang kaalaman ng tao, maraming sakit. Tingnan nyo ngayon. Sakit. Lahat ng ospital lalaki. Tsaka hindi yun. Ang pagkakaalam ko, yung mga doktor din ngayon, na pag nagpakonsulta ka, ang binabasa rin nila, may mga herbal din eh. Ako, niresetahan ako, kumain ka ng talong, yung mga may, ganun na din, di ba? Natural na rin. Kumain ka ng upo. Mga ganun na din. So, doon din tayo papunta eh. Dahil na intindihan natin na yung parang mga ganitong tanim, ito yung mas makakabuti sa ating kalusugan. Opo, lalo na po yung ibabahagi ko po, yung buto po ng avocado. Napakainam sa lahat ng uri. Pampalakas po ng immune system. Ang buto? Buto. Ano pong ginagawa doon? Kinakayas lang po yun. Alam po ba ninyo, sabi ko nga, pinag-aralan ko avocado, ba't ginawa siyang malaking buto kaysa sa laman? At sa lahat ng prutas, yan ang may ugat ang laman. Abay ko, ang dinaramdam mo lang ay arthritis. Halimbawa, yung rayuman tinatawag ni Lola Sela. Abay, tanggal. Sapagkat, alam ba ninyo, kung ang sasabihin nila, lahat ng pinakamaraming buto, bayabas, atis, maliliit eh. Granada. Lahat po ng dahon yan, Berry. antibiotic. Yes, Granada. Ako naman hindi maramot sapagkat sa naranasan ko at narating ko na rin naman yung tinatawag na wala ng pag-asa sapagkat kung may pinakamahirap na tao po noon, ako na po yun. Ngayon na hindi na po sumasala ang Abanyong Lingkod, kumakain na kami ng 3 oras sa maghapon. Aba, maganda yan ha. So mamaya po mga kababayan, pagbabalik natin, mga mensahe ng ating mga tatay na nandito. Kaya kwentuhang tatay tayo, di ba? Ganyan ang mga kwentuhan pagka mga tatay sapatos, pagpagupit, at mga herbal, di ba? Sa pagbabalik ng... Minabuti ko po sapagkat kung pupunta pa kayo sa main office, napakalayo. Kaya naglagay po kami yung pong cell number na nakalathala sa ilalim ng screen na ito. Pwede po kayong makipag-ugnayan at ito po ay sinasabi ko at pinatotohanan. Ito po ay authorized distributor ng Abanyong Lingkod mula pa noon at magpakailan pa man.